Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang unang kabanata ng ating kwentong Mahal Kita, Irog Ko. Ito ay kwento ni Yvette Garcia na iniwan ang kanyang mayamang asawa ng halos ilang taon. Laking gulat niya nang bigla itong magbalik sa kanyang buhay. Walang nakakaalam na sila ay mag-asawa. Kaya bang tanggapin ng babae ang asawa niya gayong may iba itong dahilan at biglang bumalik sa kanya? Bakit todo selos si Tristan nang makita na may bagong ine-entertain ang dati niyang asawa? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Abot-abot ang katuwaan ni Yvette sa magandang balita na natamo sa araw na yon. Matapos siyang malasin sa dating pinapasukan, hayon at meron na ulit siyang trabaho. Nagsara kasi ang kumpanyang pinapasukan. Magsisimula na siya bukas. Accounting staff ang kanyang posisyon sa bagong kumpanyang papasukan. Kahit na papaano, mas malaki ng konti ang kanyang tatanggaping sahod. Malaking bagay na yun sa kanya at maging sa kanyang pamilya. Kahit na siguro maliit pa yun, tatanggapin pa rin ng dalaga ang trabaho. Sa kanya lamang umaasa ang mga mahal niya sa buhay. Hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho ng matagal. Kailangan talaga niyang kumilos. Isang dating kakilala ang basta na lamang niyang nakita. Nagkwentuhan sila at nabanggit niya ritong naghahanap siya ng mapapasukan. Binanggit nitong may opening sa kumpanyang matatagpuan din sa gusaling kinaroroonan ng pinagtatrabahuhan nito. The following day, hindi siya nagsayang ng panahon. Nag-apply siya. Hayon nga at natanggap siya. Bago umuwi, nagdesisyon siyang daanan si Andrea para ipaalam dito ang magandang balita. Kumusta? Natanggap ako. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Magandang balita nga yan. Maswerte ka sa kumpanyang yun, kilala at malaki. Pag-igihan mo ha. Baka sa kumpanyang yun, dun ka na tuluyang swertehin. Ikaw na rin ang nagsabing pangatlo mo na to. Hamot, tutulungan kitang magdasal. Wika pa ng kaibigan. Salamat. Ewan ko ba kung bakit puro na bankrupt ang mga kumpanyang pinapasukan ko. Hindi naman siguro ako ang dahilan. Napabuntong hininga si Yvette. Swertehin na nga sana ako sa Crystal Unlimited Incorporated. Sa pagkakaalam ko, noong magsisimula ang CUI, iisang palapag lamang ang pwesto nila dito sa gusali. Pero ngayon, 4 na palapag na. Ibig sabihin nun, they are hitting big time. May bali-balita pa ngang binibilin na ng kumpanya itong building. Wika pa ng kaibigan. Sige Andrea, nakakaabala na ako. Mamaya mapagalitan ka pa dahil sa akin. Regular na tayong magkikita. Bukas, sabay na tayong kakain ng lunch sa kantin ha. Lilibre kita. Sure. Umalis na siya. Isang lalaki ang kasama niya sa elevator. Nakakurbata at kagalang-galang ang dating. Normal na sa kanya ang makakita ng lalaking gwapo. Pero pambihirang pagkakataong makatsyempo siya ng lalaking nag-uumapaw ang kagwapuhan. Nahigit ni Yvette ang paghinga. Nangitian siya nito. Antimano naman ang pagbalik niya sa ngiti ng gwapong lalaki. Higit pa sa artistahin ang dating nito. Ang swerte-swerte niya sa araw na yon. Andrew Vasquez here. Naglahad ito ng kamay. At ang ganda ng pagkakangiti sa kanya. Hindi naman ito mukhang bastos, kaya hindi naman niya ito pwedeng hiyain. Yvette Garcia. Nakangiti din na wika ng dalaga. Nakipagkamay siya sa lalaki. Masuyo nitong pinisil ang palad niya. Masasabi niyang kinilig talaga siya. Ikinagagalak kitang makilala, Yvette. Nakangiti nitong sambit. Sa totoo lang, ang ganda ng pangalan mo kasing ganda mo. Lalo pa nga yata itong gumagwapo sa paningin niya. Pinawi na niya ang kaniyang kamay. Sa tingin kasi niya, wala itong planong bitawan yun. Napansin pa niya ang tagal nilang marating ang ground floor. Tumigil pa sa pag-ikot ang oras. Para kasing pakiramdam ko habang kasama kita. Ang tagal ng oras dito.
Para bang ayoko nang matapos. Dito ka ba nagtatrabaho? Nakatitig na tanong nito sa kanya. Simula bukas. Kiming sagot ni Yvette. Sa third floor ka sumakay. Ibig sabihin nun, sa Amazon Corporation ka magtatrabaho. Hindi doon. May binisita lang akong kaibigan doon. Sa Crystal Unlimited Incorporated ako. Sa accounting department. I see. Nice meeting you again, Miss Beautiful. Sa wakas, tumigil na rin ang elevator. Naroon na sila sa ground floor. Pero ang napansin niya, nakailaw ang B3. Ibig sabihin, sa basement ito bababa. Tinanguan niya ang lalaki. Kasunod nun ay lumabas na siya. Kumbinsido siyang hindi yon ang una't huling pagkikita nila ng lalaki. Inaasahan niyang magkikita pa sila. At least, maliban kay Andrea, meron na siyang ibang kakilala roon. Sabihin mang hindi niya alam kung saan kumpanya ito nagtatrabaho. Ang sigurado lang niya, iisang gusali lang sila ni Andrew. Nanatili ang kagwapuhan ng lalaki sa kanyang isipan. Napapangiti na lamang siya. Pero problema ang pinakahuling kailangan niya sa panahong yun. Trabaho ang kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Hindi biro ang obligasyon niya sa kanyang pamilya. Sa ngayon ay hindi mahalaga ang personal niyang kaligayahan. Kapakanan ng mga mahal niya sa buhay ang una sa listahan niya. Siya ang breadwinner sa kanila. 5 ang umaasa sa kanya. 4 na kapatid na pawang nag-aaral pa at ang kanyang ina. Sa darating na pasukan, lalaki na ang kanilang gastusin. Magkokolehiyo na si Lance. Kailan lang ay nag-usap sila ng kapatid. Gusto raw talaga nitong mag-aral. Sinigurado naman niya ritong papag-aralin niya ito. Igagapang niya ang kapatid hanggang sa makapagtapos. Hindi birong hirap ang kanyang pinagdaanan bago siya makapagtapos sa pag-aaral. Nag-working student siya. Lahat yata ng fast foods ay kanyang napagtrabahuhan. Babad siya sa pagtatrabaho makatapos lang sa pag-aaral. Nagbunga naman ang kanyang pagsisikap. Pagka-graduate niya, paghahanap naman ng kumpanyang mapapasukan ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Matyaga siya kaya sinuwerte. Subalit 2 taon na siya sa pinapasukan nang magsara yon. Muli ay sinuwerte naman siyang matanggap sa inaplayang kumpanya. Sa 3 taon niya roon, maraming bagay ang nangyari sa kanyang buhay. May mga desisyon siyang pinagsisihan na di na niya mababago pa. Pinakamasaklap na sandali ay nang isugod sa ospital ang kanyang ama. Malaking pera ang kinailangan niya noon. Isang desisyon ang ginawa niya. Subalit hindi nun nasagip ang buhay ng tatay niya. Iilan lamang ang nakakaalam sa ginawa niyang yon. Ni hindi nga yun alam ng kanyang ina. Sikreto yon na hindi pwedeng mabulgar. Hindi pa kasi siya handa. Kung pwede nga lang, na wag nang mahantad pa yon. Sigurado kasing mahihirapan siyang ipaliwanag yon sa kanyang ina at mga kapatid. Kumusta mga kasamahan mo sa opisina? Tanong ni Andrea habang kumakain ng tanghalian. 2 linggo na niya yon sa trabaho. Kasundo mo ba silang lahat? Mainam kasi kung kasundo mo ang mga kasamahan mo sa departamento. Wika pa nito. Ang department head namin ang problema ng lahat doon. Sobrang taray. Lahat ng mga kasamahan ko sa departamento nangingilag sa kanya. Hindi pa naman ako natatarayan. Pag-igihan mo na rin yung trabaho mo. Huwag mo na lang siyang bigyan ng dahilan na magalit sa'yo para di ka niya pag-initan. Tama. Biglang natuon ang pansin niya sa lalaking kapapasok pa lamang ng kantin. Nakilala niya ito, si Andrew Vasquez. Simula nang makasabay niya ito noon sa elevator, yun ang 2 beses na nakita niya ang lalaki. Gumuhit talaga ang ngiti sa labi niya. Ang gwapo niya, diba? Ha? Si Andrew, kilala mo siya? Tanong niya sa kaibigan. Sa pangalan lang, lahat ng taga rito kilala siya. Paano namang hindi? Siya yata ang pinakagwapong lalaki rito. Lahat ng babae dito crush siya. Binatang binata siya at walang nobya. Sagot naman ng kaibigan. Talaga? Yup. Napansin ni Yvette na umikot ang paningin ng lalaki. Parang meron itong hinahanap.
Medyo nasorpresa siya nang lapitan ito ni Viola, ang kanyang immediate boss. Nag-usap ang dalawa. Hayun, umeksena na siya. Magkakilala siguro? Maepal lang talaga. Maepal lang yung babaeng yun. Hindi ba siya nahiya niyan? Ang kapal-kapal ng kanyang makeup. Samantalang si Andrew, nuknukan naman ng gwapo. Ang lakas na loob niyang tumabi sa crush ng bayan. Inis na wika ni Andrea. Ikaw talaga? Palapit si Yvette. Kilig na wika ng dalaga. Sino? Si Andrew. Sumunod ang paningin niya kay Andrea. Hindi nga ito nagsisinungaling. Palapit nga sa kanila si Andrew. Nagsalubong na rin ang paningin nila ni Andrew. Ngumiti ito. Those smiles sent shivers down her spine. Nangilong bigla ang kanyang pakiramdam. Yvette, kamusta? Nakangiti na wika ng binata. Andrew, ikaw pala. Napansin niya ang pagtutok ng paningin ni Andrea sa kanya. Nagulat ito dahil magkakilala sila ng lalaki. Mabuti naman ako. Ikaw, kamusta? Ibinalik niya ang ngiti dito. Okay naman. Siya nga pala, Andrew. Si Andrea Mante, kaibigan ko. Siya ang pinuntahan ko noon sa Amazon Corporation nang magkasabay tayo sa elevator. Antimano ang paglahad ng kamay ng kaibigan. Wari ay sabik itong makadaupang palad ang lalaki. Kitang-kita niya kung paano halos kiligin ang kaibigan niya. Kaagad nitong tinanong ang bagong dating kung kumain na ito. Tapos na. Sayang, plano pa naman kitang ilibre. Sa susunod, Andrea. Ay, ikaw na ang manlilibre nun sa akin. Kilig pa na wika ng dalaga. No problem. Nakangiting sambit ni Andrew. Sige, baka nakakaistorbo na ako sa pagkain. See you around, Yvette. Sumunod ang paningin nila sa binata. Napansin niyang maraming mga matang nakatutok sa kanila. Bigla siyang napatingin kay Andrea ng kalabitin nito. Sigurado siyang uuriratin siya nito. Kung paano sila nagkakilala ni Andrew Vasquez. Paano mo siya nakilala? Ikinuwento niya yun sa kaibigan. Bakit siya maglilihim? Saka hindi naman big deal yun. Tumango-tango naman ang babae. Pero ikinagulat niya ang sumunod nitong sinabi. Nangunot talaga ang kanyang noo. Sobra ka naman. Ayan ka na naman. Kailan ka ba magkakaroon ng tiwala sa ganda mong yan? May karapatan kang gustuhin ni Andrew Vasquez, no? Maswerte kang babae. At binigyan ka ng kagandahang ipinagkait sa akin. Naku, Andrea, ang layo na nang narating ng isipan mo. Big deal ba yung magkakilala kami ni Andrew? He was just being nice. Huwag mo ngang ginagawang usapin yun. Noon pa man, lapitin ka na talaga ng mga nagagwapuhang lalaki. Ayun, at nilapitan pa tayo ni Andrew. Kung hindi dahil sa'yo, di niya ako nakilala. Thank you ha, iba na talaga pag maganda. Nakangiti pa na wika ni Andrea. Ewan ko sa'yo. Pumasok ng bagong CEO ng CUI. Sana lang mabait din siya kagaya ng kanyang ama. Well, kahit na gaano pa siya kasuplado, wala akong pakialam. Pagbubutihin ko na lamang ang aking pagtatrabaho. Tumpak ka dyan, friend. Narinig ni Yvette ang pag-uusap na yon ng mga kasamahan sa departamento. Hindi na lamang siya sumabat. Ang importante, gagawin nila ng maayos ang kanilang tungkulin. Hindi usapin sa kanya kung suplado man ang bagong CEO nila. Biglang may pumalakpak. Sadyang ginawa yon para makuha ang kanilang pansin. Ang department head nilang si Viola Maringal yon. Natuon dito ang kanilang pansin. Umikot ang paningin nito sa kanila. Makinig kayong lahat. Maya-maya lang ay darating dito ang bagong CEO ng CUI. Gusto niya kayong makaharap at makilala. Nasa kabilang department siya ngayon. Paglalahad sa kanila. Natuon ang pansin ng lahat sa pintuan nang bumukas yun. May pumasok na dalawang may edad na lalaki. Pero may sumunod pang isang lalaki. Antimano ang paglapit ng Ma'am Viola nila sa mga bagong dating. Siya ba ang bagong CEO? Ang bata pa pala. Napalunok naman si Yvette nang makita ang lalaking huling pumasok. Nahigit din niya ang paghinga. Hindi niya alam kung anong klaseng biro yun. Kilala niya ang bagong CEO ng kumpanyang kanyang pinapasukan.
Tumigil talaga sa pag-inog ang kanyang mundo. Everyone, ipinakikilala ko sa inyo ang bagong CEO natin, si Mr. Tristan Blake. Mismong si Viola ang nagpakilala sa lalaki. Magandang umaga, sir. Halos iisang tinig na nagsalita ang kanyang mga kasamahan doon. Samantalang nakatikom naman ang bibig ni Yvette. Siya ba mismo ang naglagay sa sarili sa malaking problema? Paano na to kapag nakilala siya ng lalaki? Bulong niya sa sarili. Nagsikilusan ang mga kasamahan niya roon para makipagkamay sa kanilang CEO. Ipinako naman siya sa pagkakatayo. Hindi malaman ang gagawin. Napagkuro niyang magaling talagang magbiro ang tadhana. Diyos ko po, ang gwapo niya. Binata pa kaya siya? Mukha eh. Napatingin siyang muli sa kanilang CEO. Napalunok siya. Paano naman, nakatingin pala sa kanya si Tristan Blake. Basta lang itong nakatingin sa kanya. Napakagatlabi naman si Yvette. Hindi man lang pumasok sa isipan niya na pag-aari ng mga Blake ang naturang kumpanya na pinapasukan niya. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwentong Mahal Kita, Irgo. Sino nga ba ang lalaki na bagong CEO ng kumpanya? Ano ang ugnayan nito sa kanya? Sana ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.